Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sumayo rin. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na usisain ang ating mga budhi upang tayo ay marapat na makahingi ng tawad sa Kanya, upang mailantad natin ang ating buong pagkatao at magkamit ng pagpapatawad. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't magsisi sa mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Propeta Isaias ang paanyaya ng Panginoon na masdan ang kanyang nagawang bagong bagay at ilibing sa limot ang mga nangyari sa nakaraan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya,
ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo. Ang mga karwahe ay winasak, sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon ay di mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, ang disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako ay kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't matutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit nagnanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Apostol San Pablo na ang lahat ay itinuturi niyang kalugihan dahil sa pagkakakilala niya kay Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad ang maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, at makihati sa mga hirap at matulad sa Kanya
pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa hindi pagpaparusa sa babaeng makasalanan, ipinadaman ni Jesus na hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ay ang gagawin pagkaraan sa kanyang pagbibilin. Humayo ka at huwag nang magkasala. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Naririnig niyo po ba ako sa likuran? Paki-thumbs up nga po kung naririnig niyo ako sa likod. Dito po sa gitna, naririnig niyo ako? Nang malinaw? Sa unahan, naririnig niyo ako ng malinaw? Kayo po ba yung tipo ng taong nakabantay palagi sa pagkakamali ng iba? Halimbawa, walang pakialam sa nilulutong kanin kapag nakarinig ng balita tungkol sa mga latest na chika sa kapitbahay. Kasi hodang masunog yung niluluto,
o maiwan yung planchang bukas. Basta't nakarinig ng pagkakamali ng iba, talagang all attention ka agad. May mga taong ganyan, ano? Meron din namang mga tao na ang hilig-hilig na nagkakalat tungkol sa kasiraan ng ibang tao. Meron kayong kilalang ganyan? O baka kayo yon? Meron din namang mga tao na ang hilig-hilig nilang mag-comment tungkol sa pagkakamali ng ibang tao, kahit hindi naman nila kilala yung tao at hindi naman nila alam yung totoong nangyari. May kilala ba kayong ganyan? Nito lang nakaraang insidente ng road rage, lumabas yung mga taong ganyan sa social media. At sorry kung tinamaan kayo dahil isa kayo roon. Yung mga biglang naging abogado, biglang naging mga analyst, biglang mga naging representative ng LTO tungkol sa insidenteng yun. Ang tanong ko, kung kayo yung taong ganito, o kung may kilala kayong ganito, masaya ba kayo sa buhay na ganoon, na naghahanap lang kayo ng pagkakamali ng ibang tao? What gratifies you whenever you find fault in other people? Bakit natin ginagawa yon? Masaya ba tayo? May naidadagdag ba sa pagkatao natin yon? Ikinayayaman ba natin ang kasiraan ng ibang tao? Sagot. Oh, wala naman palang naiaambag sa pagkatao mo yon. Bakit natin ginagawa yon? Meron akong hula. Tanong niyo sa akin, ano? Siguro, kapag nailalantad mo yung kasiraan ng ibang tao, feeling mo ang taas mo na. Feeling mo ang bait mo na. Feeling mo ang galing-galing mo na. Feeling mo mas mabuti ka na sa kanya. Oh. Di ko natatanong kung tama o mali kasi baka mahuli natin kung sino yung mga ganon. O kaya naman, number 2, nakikinig pa kayo? Baka kaya kayo ganyan, o baka kaya sila ganon. Kasi meron silang pagkakamali na pinagtatakpan. At gusto nilang ilantad ang iba para sila hindi mapansin. Minamahal ko mga kapatid, ganyan ang taktika ng mga iskriba at mga pariseyo sa ebanghelyo natin ngayon. Gusto nilang ipahamak si Jesus, gusto nilang ilantad na mali si Jesus para sila'y maipapatay nila ang Panginoon. Pero imbis na malantad na si Jesus ay mali, mas nalantad ang kanilang pagkakamali. Dahil gusto nilang palabasin sa bibig ni Jesus yung sagot sa tanong na dapat ba nilang batuhin itong babaeng nahuling nakikiapid? Kapag sinabi ni Jesus na sige, batuhin nyo, mamamatay tao siya sa tingin ng mga Romano. Dahil hindi naman naniniwala ang mga Romano sa batas ng mga Hudyo. They do not honor the law of the Jewish people. Kapag sinabi naman ni Jesus na huwag ninyong batuhin, ma-o-offend naman yung mga Hudyo. Dahil ibig sabihin, hindi niya hindi ino-honor ni Jesus yung batas ng mga Hudyo. Kaya kahit anong isagot ni Jesus, o man o hindi, he is at the losing end. Kaya imbis na sagutin ni Jesus ang tanong, nagsalita siya sa kanila. O sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. And that is a very powerful statement. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, siyasatin nila ang kanilang mga budhi. Kasi they are too busy looking for errors in other people. They are very busy looking on reasons on how to kill Jesus. Naghahanap sila ng paraan para palabasing si Jesus ay mali. Hinahanap nila ang pagkakamali ng ibang tao. Pero ano ang hindi nila hinaharap? Ang mga pagkakamali nila. Ano ang hindi nila inaamin? Ang mga kasalanan nila. At ngayong 5 linggo ng Kwaresma, minamahal kong mga kapatid, muli tayong tinatawagan ng Panginoon na matutong kumilala sa ating mga kasalanan.
We are invited by Jesus to go into the deepest of our hearts to realize the sins that we have committed against Him. Alalahanin natin yung kasalanan ginawa natin kaysa maging abala tayo palagi sa paghahanap ng kasalanan ng ibang tao. At kaysa inuubos natin ang energy natin at ang oras natin sa pagko-comment sa mga tao na hindi naman natin kilala sa social media, sa pagko-comment sa mga issue na hindi naman natin naiintindihan, sa panggagatong sa away ng iba, pwede bang yung oras na ginugugol mo dyan, igugol mo sa pag-uusisa ng iyong konsensya? Inaanyayahan tayo ng Panginoon na imbis na ilantad ang kasalanan ng ibang tao, ilantad natin ang kasalanan natin sa Kanya sa sakramento ng kumpisal. Mamaya pagkatapos ng misa, tatakpan na ang mga imahen sa ating simbahan. That is part of the tradition every Passion Tide o yung panahon kung saan pinagninilayan natin ang pagpapakasakit ng Panginoon. Ikinukubli yung mga imahen para ang mata natin ay maituon mula sa labas patungo sa loob. Para tingnan natin ang ating kalooban. Kamusta na ba ang ugnayan natin sa Panginoon? Ano bang mga nagawa nating kasalanan na dapat nating ihingi ng tawad sa Kanya? Ikinukubli ang mga imahen upang malantad ang ating puso sa Panginoon. At upang kagaya ni San Pablo, malantad ang kadakilaan ng ating pagiging anak ng Diyos. Upang ang harapin natin ay ang bagong buhay na nakalaan. Upang talikuran natin ang nakaraan at ang makamit natin ay ang buhay na walang hanggan. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ni Propeta Isaias. Ang mensahe ng Panginoon, lahat naman ay kaya niyang gawing bago ulit kapag tayo ay nangungumpisal para tayong nag-reset button. Kapag inamin mo ang pagkakamali mo, pwede ka nang magsimulang muli. Dahil patatawarin ka naman ng Panginoon. Ano ang magandang balita sa araw na ito? Ano yung sinasabi ng Salmo na dapat tayong matawa sapagkat ang gawa ng Diyos ay dakila? At ano ang gawa ng Diyos na dakila? Siya'y punong-puno ng awa. Na kapag lumapit ka sa Kanya, kapag nabuking na ang mga kasalanan mo sa harap ng Diyos, hindi naman niya sasabihin sa'yo na wala kang kwentang tao. Hindi niya sasabihin sa'yo na dapat sunugin ka sa impyerno. Ano lang ang sasabihin sa'yo ng Panginoon? Humayo ka na at huwag kang magkasalang muli. Tayo ang babaeng na nasa harap ng Panginoon, makasalanan, pero binibigyan ng awa. Pero ang tanong, ikaw ba, handa ka bang ilantad ang iyong sarili sa Kanya? Handa mo bang ilantad ang iyong kalooban sa Kanya? O magtatago ka pa rin hanggang ngayon? Ang tanong, kailan mo bubuksan ang iyong kalooban sa Panginoon? Kailan ka aamin sa iyong mga kasalanan? Baka naman pag-uwi mo, pagtatakpan mo na naman yan sa pamamagitan ng paghahanap ng mali sa iba at paglalantad sa kasalanan ng iba. Huwag sanang ganun ang mangyari, sapagkat ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong magbalik loob upang tayo makapagsimula ng bagong buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya at lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa mga kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli at mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Bilang bayang pinagkalooban ng kanyang pagpapatawad, buong kapakumbabaan tayong dumalangin sa amang mapagmahal. Panginoon, kami ay iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, upang kanyang maihatid sa lahat ang pag-asa at pagpapatawad ng Panginoon, dumalangin tayo. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng Kristiyano, upang maging mulat sila na ang kaligtasan ay hindi lamang bunga ng pagsisikap, kundi biyayang dulot ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon, dumalangin tayo. Panginoon, kami ay iyong kaawaan. Para sa mga pinuno ng bansa at mga naghahangad mahalal, mga tagaugit ng batas at tagapagpatupad nito, upang maging tagapagtanggol sila ng karapatang pantao, dumalangin tayo. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga naligaw ng landas, lalo na ang miyembro ng pamilya, upang mabigyan sila ng pagkakataong magbago, dumalangin tayo. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang tularan natin si Jesus sa pagiging mapagpatawad, dumalangin tayo. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga yumao nating kapatid, upang makamit nila ang pagpapatawad ng Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, kami ay iyong kaawaan. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang mawain, dinggin ang aming panalangin at tulungan kaming magpatawad sa mga nagkasala sa amin at sila ibalik namin sa hapag ng Eukaristiya sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Iligtas mo kaming tanan, O Jesus, naming mahal, ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Bye.
Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos,
kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Dalangin sa'yo ay pagpalain ang darating sa aming isang linggo upang dito kami ay magkatipon. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa mga nagpamisa, at ang pagbati natin sa mga bisita natin galing sa iba't ibang lugar. Welcome po kayo sa ating makasaysayang simbahan. At sa inyong lahat na naririto ngayon, maraming salamat po at ingat po kayo pauwi. Ilan lang pong mga paalala. Semana Santa na po sa susunod na linggo at ang misa po natin sa araw ng linggo ay kagaya ng pangkaraniwan. May misa pa rin po tayo ng 6:00 ng gabi sa araw ng Sabado na may pagbabasbas ng mga palaspas. At gayon din naman, manatiling nakatutok po sa ating mga official social media accounts, lalo na po sa Facebook para po sa mga detalye ng mga gawain natin sa darating na Semana Santa. Muli, hinihikayat ang pakikiisa ng lahat sa mga gawaing ito at sana rin sa mga susunod na araw ay makapagkumpisal tayo. Huwag nyo nang hintayin yung Biyernes Santo, Huwebes Santo, na yung sasabay pa tayo sa mga pilgrim sa pagkukumpisal. Mga parishioners, nakikiusap kami sa inyo. Mangumpisal na kayo sa mga susunod na araw, huwag na kayong sumabay sa Semana Santa. At huwag na huwag lalo kayong sasabay ng Paschal Triduum, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Kasi ipaubaya na natin po yun sa mga bisita natin na pupunta dito. Magpauna na ho kayo mangumpisal. Amen ba yun? Amen. Ayan ha, paalala na naman yan. Kasi last year, naku po, nagsisiksikan kung kailan Good Friday, kung kailan Holy Thursday. Paubaya na natin yon sa ating mga bisita. At yung mga ibang araw, inyong-inyo kami. Okay? May misa tayo ng 6:00 ng umaga, 6:00 ng gabi. Pagkatapos nun, pwede kayong mangumpisal sa amin ni Monsignor Memeng. O ayaw nyo sa amin, marami din naman kayong pwedeng puntahang iba. Okay? Basta mangumpisal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Basbasan, O Panginoon, ang iyong sambayanan, na inaasam ang kaloob mong awa, at ipagkaloob mo sa pamamagitan ng iyong pagbubunsod ang kanilang hinahangad na biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at tahakin ang landas ng pagbabalik loob. Salamat sa Diyos. Mamaya po, ang mga nais magkumpisal, pwedeng pumunta doon sa kumpisalan, uupo po ako doon para sa mga magkukumpisal.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.